No, kaya kanyang alisin sa kahirapan sa totoo lang. Kung ang negosyo mo ay parang bagang palugi, manalangin ka, magtiwala ka, kaya ibalik ng Diyos ang sigla ng negosyo mo. God can bless your business if you can believe. Because He's the God of deliverance. No? Hindi ang deliverance, hindi lang yan pera o pinag-uusapan. Ang deliverance is freedom, no? Freedom from any habits. Kung may mga habit ka na hindi mo mapagtagumpayan, pagkatiwalaan mong Diyos. Aalisin ka niya sa maling pamamaraan na yan, yung paggamit ng katawan mo. Deliverance from sin. Yes, God can do that. Huwag mo lang siyang lilimitahan. Minsan lilimitahan mo siya eh. Saka yan gawin. Maaaring meron pa mga kahinaan, weaknesses, but it doesn't matter. Hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Ito sabi ng Biblia, di ba? Greater is He that is in us than Him that is in the world. Mas dakila ang nasa atin. Hindi ba kayo? Kung magtitiwala ka sa Panginoon, anuman ang kahinaan mo, mapagkatagumpayan mo. Bless everyone. At kapag bless all each of us at sa pwede ng salita ng Diyos. So madali, tumayo tayo para sa pagbabasa ng ating teksto. Sundan ako ng ating kapatid. Psalms 78. Now, little background, pag nabuksan mo ang Psalm 78, mga kapatid, if you have your Bible, ang background nito kasi ay, ito po yung narration ng kwento magmula sa panahon ni Moses, kaya ang haba niya eh. Kaya madalas, no? Often. Kaya madalas na nag-iimagsik. Okay? Sabi dito, laban sa kanya sa ilang wilderness. At pinapanglaw nila siya sa ilang. Ang Israel daw, pinapanglaw si Lord sa ilang. Pinoprovoke yung mga attitude nila, no? Para makita po natin. Describing the attitude of the people. May mga tao na tinawag na bayan ng Diyos na sila mismo naging magsik sa Panginoon at talagang nalulungkot at nagagalit sa tula ng Panginoon sa kanilang attitude. Kaya pagdating ng verse 1, at sila ay nagsibalik ulit. Ibig sabihin, nagsitalikod, nag-backslide. At tinukso ang Diyos. No? Ito tinukso, mga kapatid. Amen. Ito yung pinuprovoke niya ang Diyos na magalit at minungkahi ang banal ng Israel. Gusto ko English yan para makita natin yung topic. 41 pag English system. Yay! Sabi niya, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Limited the Holy One of Israel. No? Nilagyan daw nila ng limitasyon o nilimitahan nila. At ayaw natin gawin yung same na pagkakamali. No? Nalilimitahan mo ang Diyos. So nais ko itong bigyan ng paksa sa umaga nito na kailanman huwag mong lilimitahan ang Holy One, ang Panginoon, ang Diyos. No? Kailanman huwag mong limitahan ang Diyos. Never limit the Holy One or never limit the Lord. Huwag mo siyang lilimitahan. You say, I will never limit God. I will never limit God. At ito sa magpala sa kanyang mga salita. Amen? Praise the Lord. Praise God. So sana makuha ko ang inyong undivided attention. Kung bagay na ito ay kailangan natin mapakinggan sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Dalawa ito ay maging direksyon. Alam mo yung direksyon ng mga mensahe natin? Patungkol lagi sa kakayanan ng Diyos, mga kapatid. Or pananampalataya natin sa kakayanan ng Diyos. Hallelujah. So, gusto ko lang na i-boost pa yung ating pananampalataya.
Alam mo, parang linggo-linggo na lang pag-uusapan natin ng pananampalataya. And then, merong reason si Lord. Because alam ko, piniprepare tayo ni Lord sa mas malaking pagpapala, mga kapatid. Kailangan handa ang ating puso na tumanggap ng pagpapala niyan. Praise God. Sapagkat tayo ay naglilingkod sa makapangyarihang Diyos. Okay. Praise God. So, makikita mo dito, so ito lang, pag binasa niyo po ang Psalm 78, okay. Dalawa ang makikita mo. The failure of the people, ang pagbagsak o kabiguan ng mga tao, ng bayan ng Diyos. At the same time, on the other hand, makikita mo rin yung faithfulness ng Diyos. Yung katapatan ng Diyos. Parang inamit ko mga sister kanina. Ito nagkataon, di ko, palagnan ko yung sister, inamit ko lang yan. Bagamat, kasalanan, pero nandun pa rin yung katapatan. Hallelujah. Now, you will see here, magbasa ako ng ilan para makakuha kayo ng ideya saan tayo mapunta. At sana walang maiwan. Amen. What ay verse 11? And for God, His word, and His wonders that He had shewed them. Nakalimot, He had forgotten. Yung mga miracles, mga great works, wonders na ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan, nakalimutan ng bayan. Marvelous things did He in the sight of their fathers, in the land of Egypt, and in the field of Zoan. So yung Zoan is city of Egypt po yan. At gumawa daw dyan ng Diyos na demonstrate ang kapangyarihan ng Diyos na parang never nilang nakita kung ganong kapangyarihan na nasa ministry ni Moses na nasa Egypto pa sila. At nung paglabas sila sa Egypto, di ba? Sino pinag-usapan natin Friday paradox. He parted the Red Sea. Hinatid niya ang dagat na pula. Napakahirap paniwalaan na they walk on a dry ground at that moment, mga kapatid. And after they cross over, nalunod yung kanilang mga kaaway na hindi na nakasunod. And as much as yung Egypt, sabi ni Brother Brian, hindi na nakabawi pa. Ganun katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Sa totoo lang, ang Panginoon ang lumaban para sa kanila. Hanggang nakalagpas sila doon, pag umaga, hindi sila magbilad-bilad kasi may ulap na napakalawak. Hindi sila nangingitim sa init ng panahon sa wilderness kasi ang Diyos nagiging ulap. Sa gabi, hindi sila nakakapa sa dilim sapagkat ang Diyos nagiging halibing apoy. Ganun ang mga miracles, no? Walang ibang makakagawa niyan kundi ang Diyos lang. Nauhaw sila. Hallelujah, may bato na sumusunod. At doon sila iinom pag sila, mga kapatid, ay nauuhaw. Yung bato, bumubulwak ang tubig. At doon makikita mo ang isang napaka-sobrenatural na bagay. Paano ang tubig? Ang bato, lumalakad. Tapos ang bato na yun, bubulwak ang tubig. No? Pero tingnan mo sa 17. Tingnan mo yung kanilang saloobin. After all the miracles, wonders, they sinned yet more against Him by, para sila nagkasala, provoking the Most High in the wilderness. Now, tingnan mo, may mga lugar or panahon ng buhay ng tao na talagang sindihin ng kanyang ugali o kaya kanyang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Yung pag-uugali nila, mga kapatid, talagang nagkasala pa sila sa pamamagitan ng pag-aalsa sa Panginoon. Pagkatapos ng lahat ng pagmamahal ng gawa sa Egypto, hallelujah, nagsimula silang magreklamo kay Moses. Kasi lahat ng pangailangan nila binibigay ng Diyos. Pero nagreklamo pa rin sila, pinukso nila ang Diyos sa kanilang puso sa pag-ini. Sabi dyan, they tempted God, 18, in their heart by asking meat for their lust.
Live for their last pagnanasa. Ginalit nila ang Diyos. Ang dakilang Diyos na ito, makapangyarihan ito sa lahat, mga kapatid, ha? Dakila. No? At sabi niya sa verse 19, nagsalita sila laban sa Diyos, sinabi nila, makapaghahanda ba ang Diyos ng mesa sa ilang? Can God furnish a table sa ilang? Kaya may mga tao nito, mga kapatid. Lahat ng iman na, nakita na nila sa Egypto. Pero pagdating nila sa wilderness, they are questioning the capacity or capability of God. Makapagkahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? In other words, can God provide food for us in the wilderness? Kasi, naalala nila yung karne sa Egypto eh. Ang hirap sa wilderness, wala masyadong puno, wala hayop. Kasi tigang. No? Kasi sinabi niya sa lugar na to, sabi niya, itong lugar na to, napakaraming kakulangan sa pagkain. Punta tayo doon. Ang lugar na to, parang okay, may bumupulo ang parang hindi pa rin sapat. Kaya dumating ang time na parang tinustyon nila ang Diyos. Bakit kayo maganda ang Diyos ng hapagkainan sa ilang wilderness ka na? Ano ito mga kapatid? Bakit ang tinatanong mo? Sometimes kasi yung pagkatanong mo, merong nasa likuran niyan, hindi ka nagtatanong mo. Isa ba kayo? Hindi ka mas nagtatanong sa Diyos. Merong underlying symptoms. Nagdududa kasi na sila. Nagsisimula na silang magduda sa magagawa ng Diyos. Mas nakikita na nila ang sitwasyon. Mas nakikita nila ang lugar. Mas nakikita nila na, ay, wala puno dito Wala dito yung tanong na paborito ko Yung mga kawalan ang nakikita nila. Kaya sabi nila, mahal kaya ang Diyos ay may provide ang ating mga pangangailangan sa lugar na ito. Alam mo, sa pamamagitan na ng pagtatanong na daw na yun, nagkasala sila. Nakita mo yun? Kasalanan. Kasi sabi ng Biblia, yung thoughts na yung kaisipan na nililimitahan nila ang magagawa ng Diyos sa ilang. Yung kaisipan na yun. Kaya huwag mong lilimitahan ang Diyos. Of course, God can provide food. Of course. Mali yung tanong nila eh. Mali bang ibigay ng Diyos? Of course. God can provide. Sa panahon pa ni Abraham, is Jehovah Jireh na eh. Say amen. Do you believe it? Is your Jehovah Jireh this morning? Yung galit. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, whatever your wilderness today, kung ano man yung tinitingnan mong sitwasyon ngayon, parang mahirap, parang imposible, pastor. Pero sinasabi ko sa iyo, tumingin ka sa Panginoon. Provider ang Panginoon na pinagilingkuran mo, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag mong papasyonin kung ano kaya niyang gawin. Because huwag mo siyang nilimitahan. Yun ang ating topic sa umaga nito. Sabi niya sa Matthew 19, verse 26, sa tao, imposible. Pero sabi niya, sa Diyos, lahat ng bagay, lahat, posible. So, amen? Kaya kaya magbigay ng Diyos, mga kapatid. Kahit sa lugar na yan, walang pagkain, walang mataniman. Magbibigay ng pagkain ng Diyos para sa kanyang anak. Sabi nga ni Jesus, hindi ba ang anak ng tinapay at ibibigay ng Diyos bato? Diba? Hindi! Sabi niya, hindi ka na mabuti na ama. Sabi niya, kaya wag mo sa oras na ito, kapatid, wag mong pagdududahan kung anong kayang gawin ng Diyos. Huwag kang magdududa kung anong kayang gawin ng Diyos, mga kapatid. Kasi ang pinag-uusapan natin Diyos dito, na pinoprovoke nila, ginagalit nila, siya din yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Siya ang Diyos na nilagay ang lahat ng bituin sa harapan niya, pinangalanan niya isa-isa. Billion yan, ha? Siyempre, si Adan, pinangalanan niya ng mga hayop. Pero yung Diyos ni Adan, pinangalanan niya lahat ng bituin. Indescribable God. Ganyan ang Diyos na to kasi out of nothing, He can spoke into existence.
Wala, pero magkakaroon. Yan ang Diyos na pinagmilingkuran natin. The same God today. Kaya nga, gusto ko ipaunawa sa atin sa umaga nito. At bakit ko nire-refresh ng Book of Psalms? Kasi matagal ito nangyari. Sinasabi ni David na kailanman hindi nabawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung sa tingin mo, nabawasan ang kapangyarihan ng Diyos, nagkakamali ka. Kung sa tingin mo, hindi na kaya magpakaling, nagkakamali ka. Lalo na sa panahon ni Brother Brad, ang lagi sinasabi, marami nagsasabi. Yung isang sinalihan kong denominasyon, sabi nila, ang mga miracle, tapos na yan. Sino nagsabi? Ikaw lang. Pero ang Biblia, hindi mo sasabi na tapos na ang miracle. Because God is a miracle working God. Hindi matatapos sa lagat na dyan ang Diyos sa buhay mo. Diba? Hebrews 13:8 yan eh. He's the same yesterday, today, now, and forever. Sabi ni Brother Branham, no matter how much faith you got, if you won't use it, kahit gaano mo sabihin may pananampalataya ka, pero hindi mo ito gagamitin, para saan yan? Sabi niya, it's no good to you. That's right. What good is a God of Moses if he ain't the same God today? Sabi niya. What good is a historical God? Kung ang Diyos na sa paningin mo ay Diyos ng nakaraan, ano mapapala mo dyan kung nakaraan na yan? Totoo lang, naging estudyante ako minsan. Hindi ko minsan mag-gets, no? Nag-aralan ko ang buhay ni Rizal. Hindi nag-aralan ko ang buhay ni George Washington. Nabanggit nga ni Brother Branham yun si George Washington. Nag-aralan niya ang buhay ni Abraham Lincoln, George Washington. Pero patay na sila eh. Pero meron ako sa pinag-aralan na namatay din pero nabuhay na maguli. Kaya sinabi ni Brother Branham, look, Jesus Christ lives, He died. He rose again, according to the Scripture, is alive forevermore. Si Washington namatay, si Rizal namatay, si Bonifacio namatay. Pero meron akong isang kilala, namatay pero nabuhay na maguli. At kasama ko ngayon. At minsan ang mahirap, mas paniniwalaan mo yung namatay at wala na, kaysa yung namatay at nabuhay na maguli. Sinasabi niya, mas paniniwalaan mo ng mga si Washington, kaysa sa sinasabi ni Cristo. Kaya sabi niya, ang kailangan natin ngayon, what we need today, is a real, genuine faith put into action. Isang pananampalataya na kumikilos sa buhay ng isang tao. We need real faith in men who dare to put God's word to their heart and apply it to themselves. Kapag sinabi ng Diyos, pinagaling ka na. Hindi mo yan pagsusudahan. You try to apply it to the generation God, tapos na yung mga generasyon na yan. But the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He's forever God. He never fails. He's the same in principle. He's the same in power. He's the same this morning that He was when He walked on the banks of Galilee and appears nightly on this platform. Sabi niya, it proves Himself alive from the dead. You don't have to take any history about it. It's right now, present, time fact that we see it. At dumating ang ministry na yan, the Son of Man, in a Son of Man, para ipakita na si Jesus Christ hindi nagbago. Shall we say amen? Kaya anumang duda mo mga kapatid, huwag mong nilimitahan si Jesus Christ. He is an unlimited God. He can provide all our needs. Hallelujah. Kaya tanong, can God furnish a table in the wilderness? Kaya ba ng Diyos na para pag walang-wala, kaya ba niya maghanda ng dulang sa ilang? Para pag ang isang tanong natin sa ngayon, kapatid, na kaya maging maanuan ang buhay ng mga tao sa third world country? Ano ba ibig sabihin ng third world? Third world country. Ano ba yun? Nakakala ng statement na yun. Di ba, ang Pilipinas daw ay third world country, hindi pa yung first world. Ang mga first world, like Japan, US, Canada.
Eh tayo, hindi tayo second world. Third world tayo eh. Ano yung third world? Mahirap na bansa. Mahirap na kurap. Diba? Hallelujah! Pero kapatid, hindi mo pwedeng itali ang Diyos doon sa galaw ng ekonomiya. Hindi mo pwedeng itali ang Diyos doon sa sitwasyon sa gobyerno. Sapagkat hindi mo siya pwedeng limitahan. Kaya kahit gaano kahirap ang bayan na to, kapatid, labas ako sa ekonomiya ng bayan na to. Iba ang ekonomiya ng mga mananampalataya ni Kristo. Hallelujah! No? Hindi natin pwede siya itali sa kung ano man yung nakagisnan, ano man ang tradisyon, ano man ang mga bansag ng ganitong season. Kapatid, He is the God that no limit. Huwag mo siyang lilimitahan. Hindi mo maaaring limitahan ng Diyos pamagitan lang ng deposito sa bangko. O kaya naman ng pera mo sa bangko. Hindi natin siya pwedeng limitahan sa ganun. God is a supernatural God. Hindi natin siya pwedeng limitahan. Kaya mamamangha ka sa Diyos eh. Kaya na ibigay ang mga pangailangan mo kahit napakahirap ng bansa ito. At may dahilan ng Diyos, bakit? Hinayaan niya na talagang makita mo ang korupsyon, makita mo ang pagtaas ng mga bilihin. Kasi para makita mo, huwag kang umasa dyan. Umasa sa Kanya. Sabi sa Amen. Iba ang ating pag-asa, mga kapatid. Hindi natin pag-asa lang kung anong trabaho, anong kita. Kapatid, talagang minsan walang kita. No? Pero lagi tayong merong pag-asa sa Panginoon that He can provide all things according to His riches in glory. Not according to your bank account. Not according to your connection. No. Not according to what you can do, but what He can do. Huwag mo siyang nilimitahan. No? Hallelujah! So, kung tutusin mo nga ang wilderness, wala kahirap ng buhay sa wilderness. Pero kung kumpara mo ang Pilipinas, mas mabuti, mas mainam naman sa Pilipinas. Kasi kahit pa ba, may matatablan ka, may matitirahan ka, Sa wilderness, walang puno. Desierto lang talaga. Kaya nga, mga kapatid, si Lord, nung lumabas ang... Nandiyan ba kayo? Amen. Nung lumabas ang Israel sa Egypt, 2 milyon yun. 2 milyon. Lahat yun pinakain niya. Lahat? Lahat yun pinakain niya, mga kapatid. Because pinakako niya, He will sustain our needs. And hindi niya hinayaan pa ng mag-beg. Ano ba yung beg? Magmakaawa. Supply lang. Supply. He just simply supply it. No one is begging in the wilderness. Listen here, I'm not gonna beg sa mga missionaries para magkaroon ng supply at church na. If you notice, wala akong masyadong connection sa labas o sa ating naman. Because I will never beg. Because I am so confident with the one who supplies guidance. Mga kapatid. Subok ko na po yan, mga kapatid. The Lord will provide our needs. The Lord will provide our needs. Kung may gagamitin siya, siya ang kikilos sa tao yun. But we're not gonna beg for anyone. Mga kapatid, ang Diyos, alam natin kung paano siya kumilos. Diba, dyan sa, nara sa kanila, Lord, Jeremiah 17. Jeremiah 17, verse 5. Yan o, Tagalogin mo. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Sumpain ang tao ng tumitiwala sa tao. At ginawang laman ng kanyang bisi. Nagiging lakas daw. Yung bisi, yung kakayanan ng tao, yung yaman ng tao. Kung asa ko sa tao nito, sabi niya, sumpain daw ako. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon para mas inasahan mo pa yung magagawa ng tao
taong ito kaysa magagawa ng Diyos. Sabi ng Biblia, sumpain ng taong ito. Sapagkat siya'y magiging gaya ng pugon sa ilang. Ayan, tuyong-tuyo. Pag ang pugon, masyadong mainitan, magliliyan. No? Hindi makakita pagkat ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang. Lupaing maalat at hindi tinatahanan. Yan ang ilang. Pero hindi pinag-uusapan dito ang ilang. Ang pinag-uusapan dito, nasaan ang tiwala mo? Magiging parang ilang ka daw. Nasa ilang ka na nga, magiging ilang ka pa. Kasi nagtiwala ka sa tao. Hello! Huwag ka na magtitiwala sa tao. Magtiwala ka sa Diyos. Anong mangyayari pag nagtiwala ka sa Diyos? Taas mo sis. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa niya ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi malatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatayo o maglilikat man ng pagbubunga. Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag mong lilimitahan ng Panginoon. Huwag mong parang mas nagtitiwala ka sa kasama mong sa bahay, sa kasama mo sa kanino man, kahit sa church, mas magtiwala ka sa Panginoon. Higit sa Panginoon. Kung palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Because He will provide. Hallelujah! And gives all the things we need. Simple na naman ang thoughts nito eh. Alam niyo ba ang bawat ano kaisipan nito? Walang sino mang tao ang maluwalhati. Diyos lang. Kasi ang hirap eh. Minsan dahil may pera, may kapasidad, may kapabalik. Parang lahat ng kapurihan ang pupunta sa tao. No? Ano ba magpapagawa ng something, lalagyan mo ng pangalan. Nasa sa kanya yan. Pero kapatid, ang kapurihan sa Panginoon. Kunin mo ng kunin ang kapurihan sa Panginoon. Binibilang ni Lord yan. Na parang bagang you are the provider because you're not. Naging channel of blessing ka. Pero hindi ka ang pinaka-provider. The Lord is our provider. Kaya tanong sa wilderness, did God furnish a table in the wilderness? Pinaalala na naman niya yung kung ano nangyari. Sabi ng verse 20, balikan natin. Oo, sabi niya, pinapainom kami ng tubig. Pero makapagbigay ba siya ng tinapay? Makapagbigay ba siya ng flesh? Ibig sabihin ng flesh, karne. Karne! Parang anak ko. Pag nagluto ng hinakbe, ang hahanapin, karne. E ganyan ba kayo anak? Una niya hanapin karne. So, naghanap din sila ng karne. They're craving for meat. Because they remember the meat in Egypt. Pero hindi ka tanong kung kaya ba doon. Ang tanong dito kapatid, yung tanong na yan, kaya bang mag-provide ni Lord? Kasi sa isip nila, may limitasyon ng Diyos. Ikaw sa baka naman. Yung tanong na to is nagsasabi sa Diyos na, Lord, may limitasyon ka, hindi namin sure kung kaya mo. Parang gano'n. Kine-question natin minsan yung kayang i-provide ni Lord. I tell you mga kapatid, 100% kung maulit ang pandemic, hindi tayo babayaan ng Panginoon. Kung magkakaroon ng napakatagal na lockdown, hindi tayo babayaan ng Panginoon. Because as long as we trust the Lord, God will provide. Hindi niya babayaan ng kanyang mga anak. Pag binasa niyo po mga kapatid, hallelujah. Napakarami pong mga kababaihan, kalalakihan sa Biblia. Sino dito? Okay, tanong ko ito at personal kong tanong. Sino dito ang nakapagbasa ng Hebrews 11? Sino dito? Hebrews 11. Ano ba naman nun? Believers ang naman nun. Tinatawag nga silang heroes of faith. Ano si Amen? No? Pag binasa mo yung Hebrews 11, dumating ang mga kapatid na to sa panahon ng crisis, problema, suliranin,
mga pagsubok na halos hindi na kayanin ng tao, pero lagi na lang, pag sinabing Hebrews 11, na isa lang ang ginamit nila para makaraos, para makapagtagumpay. Okay. Faith lang lagi. Because it is a faith chapter. Pananampalataya! Hallelujah! Wala nga dyan si Elijah eh. Magtatapos si Elijah, wala siya dyan eh. Pero magtutusin, makikita mo na, hindi na limitasyon or hindi na limitahan ang Diyos sa panahon ni Elijah. Natagutom, hindi ba? 3.5 years. Paano siya pinakain ng Diyos? Ha? Sino nagpakain kay Elijah? Hindi sino eh. Ano? Uwak eh. So doon pala hindi mo pwede limitahan ng Diyos. Alam mo, uwak na deliver ng sandwich. Tinabay, tapos may karne. Diba? Hindi natin pwede limitahan ng Diyos. Sabi sa amen. He's a miracle working God. He's a prayer answering God. Sabi sa amen. That's the God you serve, mga kapatid. So you can say, hallelujah, na hindi natin pwedeng tanungin si Lord na Lord, kaya mo mag-provide ng tinapay? Kaya mo mag-provide ng tubig? Kapatid, kaya niya. Isipin mo na lang, no? Binigyan ka ng lote ng Diyos, tapos hindi ka nabibigyan ng pantayo ng bahay. Walang sense eh. Right? Bibigyan ka niya ng pantayo ng bahay, pero walang lote. Pati mo hindi alam ng Diyos yun? Alam ng Diyos yun. Ang sinasabi ko mga kapatid, whatever you ask in my name, sabi niya, I will do it. But we have to ask. All our needs, mga kapatid. Ito lang, after ng ministerial meeting ng Monday, habang nag-intay ko pauwi, na-discuss namin mga bagay-bagay patungkol sa Biblia, of course, sa ministerial meeting. Meron kasi nakakwentuhan, mga millennium. Sabi niya, ano sa millennium? Hindi na natin kailangan ng bahay. Sa millennium, hindi na natin kailangan ng kotse. Kasi ang katawan mo nun, immortal. Pero ngayon, kailangan mo yan. Hingin mo yan. Hingin mo yan sa Panginoon. Kung ano yung kailangan mo? Hindi ko sinabing necessarily bahay. Hindi ko sinabing necessarily kotse. Pero kung kailangan mo, hingin mo sa Panginoon. Amen. Kasi one day, hindi mo na kailangan yan. Immortal ka na. Do you agree with me? And God is willing to provide, mga kapatid. Not some of your needs, sabi na all of your needs. Not according to your bank account, but according to His riches and glory. Kasi huwag natin lalagyan ng limitasyon ng Diyos sa umaga nito, mga kapatid. Oh, hallelujah. Hindi mo pwede sabihan si Lord, Lord, pwede ba ipangako mo sa akin na ibibigay mo ito? Hindi. Kasi nangako na siya. Tapos na siya mangako. Ulit mo na lang. Hindi mo pwede sabihin sa akin, Lord, makasalanan ako. Pwede ba na ikaw ang mamatay para sa akin? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Kasi before the foundation of the world, namatay na siya para sa iyo. Ang sinasabi ni Pastor sa umaga nito, bago pa nagkaroon ng problema si brother, bago pa nagkaroon ng suliranin si sister, may sagot na agad ang Diyos. Amen. Kaya huwag mo siyang lalagyan ng limitasyon. Sabi sa amen. Thank you, Lord. Yan ang Diyos natin pinagkinig ko na huwag mo siyang pumasyonin. Alam ko, August na tayong fellowship sa Malayang mga young people. Lahat ng young people ha? Lahat ng young people kasama. Para makita mo yung bago ng building. Napaka-high-tech talaga. Oh, yung monitor nila, wireless. Yung kanilang background panel. Ganda na lang ito. Alam mo yan? Parang makalangit na ingit na. Kaya, dumating kasi ako kung kasi ang moderator ako kumuhost. Kasi hindi mo nasa ang pangyayari. Late na nga ako pa na i-host. Pero pagdating ko sa harap, nanibago ko kasi mayroong dalawang screen. Parang, at hinahanap ko yung hindi ko makita yung lyrics. Sabi niya yung Pastor Star,
Pagtingin ko, ay, may malaki pa ng screen sa likod. Sabi ko, di ba na talaga? Tatlong screen nila. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, pinagpapala ang balaya. Diba? Sabi ko, alam mo, kung nagawa ng Diyos yun sa kanila, kung may buong katapatan, sabi ko, gagawin din ng Diyos yun sa iglesia. Kung ginawa ni Lord yun sa kanila, no? I have always believed from that moment, no? Dahil sila din ay anak ng Panginoon, tayo ay anak ng Panginoon, bahagi tayo ng Panginoon. Kung ginawa yun ng Diyos sa kanila, ituloy mo lang ang laban, kapatid. Ituloy mo lang ang pananampalataya. Katulad nila, gagawin din ng Diyos yun sa atin. Hindi madamag ang Diyos. Wala pa yung mga Panginoon. Hallelujah. Sa natin rin yung Mark 11:24. And whatever we ask the Lord, believe that you receive, and you shall have whatsoever you ask. Lahat ng tingin mo sa Panginoon, sa palatayanan mo na tinanggap mo, at matatanggap mo yan, no? So, balik ako sa Psalms 78 and 30. At gusto ko makita mo ang reaksyon ng Diyos naman. Ano ang reaksyon ng Diyos? 21. Gusto mo ba? Gusto mo malaman ang naging reaksyon ng Diyos? Tingnan mo ang reaksyon ng Diyos. Therefore the Lord heard this. Lahat ng pagreklamo, lahat ng question, at sabi ko sa iyo, yung bukod sa pagkatanong mo lang, alam ni Lord kung ano yung tunay na tanong sa puso mo. Kung ito may tanong na may pananampalataya, o tanong na may pagdududa, narinig yun ng Diyos lahat. Wala tayong may tatago. Nung narinig ito ng Panginoon, nabuot ang Panginoon, nagalit ang Panginoon. Isang apoy ang nag-alap laban sa Jacob, sa Israel. At galit naman ay napailang lang laban sa Israel. Sapagkat sila ay nagsisampalataya sa Diyos at hindi nagsitiwala sa kanyang pagliligtas. Deliverance, salvation. Parang sa puso ng mga Israel, nakita ng Diyos, nililimitahan nila ang kaya mong gawin pagliligtas. Hindi nila nakita na nilagay mo sila dyan para mas ma-magnify ang kapangyarihan mong magligtas. Alam mo, nilalagay ka ng Diyos sa kanyang sitwasyon para mas makita mo ang kapangyarihan niya. Hindi kaya nilagay dyan para sa malungkot ka lang, malumpay ka lang, kundi para ma-magnify ang kanyang pagiging tagapagpagaling, ma-magnify ang kanyang provider, mas lumalala, mas gumaganda. Sapagkat mas nakikita mo ang Diyos. Mas lalaki ang Diyos sa iyong paningin, pero kabaligtaran. Kaya sabi ko nga sa inyo sa mga ganito, we will not do the same mistake that we will limit the Lord. Huwag na natin gagawin na, limitahan mo ang Panginoon sa kaya niyang gawin. Pagkos, simulan mo mag-confess, hallelujah, na kaya niyang gawin, hindi sa hindi niya kaya gawin. Kasi ito ginawa ng Israel eh. Yung mga tanong nila, confession yun of their unbelief. Nandiyan ba kayo? Yung tanong na may confession, may pananalita, na ito naging offense, na-displease ang Diyos. Naggalit ang Diyos. Kaya hindi daw sila nagtitiwala sa kanyang pagliligtas. But ulitin ko whatsoever, ayun gawin natin ng pagkakamali. Hindi lang dito, pag sa bahay mo, kaya saan ka man maroon. Whatsoever your situation right now, if you want to get out of that condition, kung ang condition mo ay negatibo, huwag mong nalimutan ng Diyos, kundi pagkatiwalaan mo ang Diyos. Sa umaga niyo. Kung na-deliver niya ang Israel sa Egypt, huwag niyang sana kalimutan, na-deliver ka niya sa wilderness. Kasi nakalimot sila eh. No, kaya kanyang alisin sa kahirapan sa totoo lang. No, mark my word. Kung ang negosyo mo ay parang bagang palugi, manalangin ka, magtiwala ka, kayang ibalik ng Diyos ang sigla ng negosyo mo.
God can bless your business if you can believe. Because He's the God of deliverance. No? Hindi ang deliverance, hindi lang yan pera o pinag-uusapan. Ang deliverance is freedom, no? Freedom from any habits. Kung may mga habit ka na hindi mo mapagtagumpayan, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Aalisin ka niya sa maling pamamaraan na yan, yung paggamit ng katawan mo. Deliverance from sin. Yes, God can do that. Huwag mo lang siyang lilimitahan. Minsan lilimitahan mo siya eh. Saka yan gawin. Maaari ka naman mga kahinaan, witnesses, but it doesn't matter. Hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Pero sabi ng Biblia, di ba? Greater is He that is in us than Him that is in the world. Mas dakila ang nasa atin. Hindi ba kayo? Kung magtitiwala ka sa Panginoon, anuman ang kahinaan mo, mapagkatagumpayan mo. At kapag napagtagumpayan mo, of course, makikita mo, hindi yung sa sarili mong lakas. Yun ang lakas ng Diyos. Yun ang kapangyarihan ng tagapagligtas. Kaya nga, kapag ikay mahina, kapatid, sa oras na ikaw ay mahina, kung tatawag ka sa Panginoon, yun din yung oras ng iyong patagumpayan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng tagumpay na wala kang tinawag na pangalan ng Panginoong Jesus. Sapagkat ang pananampalataya mo sa Kanya nakabase. Siya ang author ng pananampalataya na yan. Kaya walang pwede na magaling, magyabang. Diba? Ephesians chapter 2, verse 9 yan eh. Kaya wala sino man ang pwedeng magyabang, magpapuri. Kahit si pastor pa yan, kahit propeta pa yan. Hindi niya pwedeng ipagyabang yung kanyang galing. Ano? Hindi sumapagita ng mga gawa. O baka sino man huwag magpapuri, magyabang. Nandiyan ba kayo? So gusto natin matandaan, makita mga kapatid. Kung paano kumikilos ang Diyos, hallelujah, kapag binasa mo ang Psalms 78, verse 23 to 32, kahit na gano'n yung galit ng Diyos, ha? Galit ng Diyos. Yan mo, ha? Pag binasa mo yung 23-32, binuksan pa rin ang pintuan ng langit. Galit ang Diyos, ha? Pero binuksan niya ang pintuan ng langit, pinagkaloob niya yung gusto nila. Nagpadala siya ng mana. Ba? Para mabusog sila. Pagkatapos, pinaihim niya ang hangin. Dinala niya ang napakaraming bugo. Hindi nila mabilang para daw buhangin eh. Ay, may bugo. May bugo. Oh, sana sa yung itlog eh. Yung nanay ng bugo ah. Mga ibon. At yung ginawa nila karne. Kapatid, halos hindi nila kaya kainin lahat sa sobrang dami. Sabi kasi ng Biblia, sila'y nabusog at binigay ng Diyos ang lahat ng kanilang nais. Di ba napakabuti ng Diyos? Ay tama? Pero ganito, habang sila'y kumakain, hindi na bago yung isip nila. Ito ang problema. Hindi mabuti. Tingin sa akin. Kasi kahit pinagpapala sila, may limitasyon pa rin sa isip nila ang kaya gawin ng Diyos. Kaya habang kumakain sila, pag pinasa nila, dumating pa rin yung galit ng Diyos, pinigay ko na nga eh. Pero nandun pa rin yung kasakiman, yung kawalan ng pananampalataya. Kaya alam mo, habang kumakain sila mga kapatid, nagpadala ng Diyos ng salot. Yung kinakain nila, no? Dumapo ang salot sa kinakain nila. At pinatay sila ng salot na yun. Well, the blessing that God gave was used for their death. Now, hindi ka lang tayo sandali. Meron akong gustong linawin sa bagay na ito. Yung hinihingi nila, binigay. Pero nung binigay ni Lord, dahil nakita pa nila ang puso nila, hindi pa rin nagbago, naging sumpa yung blessing. Biglang nagbago. Yan nyo, ha? And we don't want to make this mistake na ang Diyos pinagpapala ka, pero yung tiwala mo wala pa rin sa Diyos. Si Lord, specialista siya sa mga
tingnan niya kung ang pananampalataya mo ay umaangkla sa Kanya. Kasi pagdating sa verse 32, all this, lahat ng kanyang ginawa, nagkasala pa rin sila. Wala pa rin tiwala. Hindi naniwala sa kanyang kabilang nilalas na mga gawa. Naalala mo, di ba? Nagkasala rin. Nagalit ang Panginoon. Alam mo, Numbers 14. Yan ang Numbers 14. Alam niyo kung Numbers 14, listen. Ang mga tao yan, sabi ni Lord kay Moses, marakahan mo na yan. Yung mga yan. Yung lahat ng yan. Si Moses, wala nang ibig kasi kung hindi siya, kung iibig si Moses, papatayin siya lang sa tolang eh. Lahat ng yan, hindi makarating sa promised land. Lahat ng yan, sabi niya. Lahat ng yan, mga nagko-complain. Hindi yan makakapasok sa lupang pangako. Mark my word, sabi niya. Bless ko yung mga yan, pero yan, blessing lang yan. Pero sa yung promise, wala sa kanila. Hindi ibig sabihin, may blessing ka, may promise ka rin. Kaya sabi ni Brother Bernard, hindi ibig sabihin, bless ka financially, marami kang pera, marami kang ari-arihan, may promise lang ka. No. Separate mo yan, ang promise lang, di ba? May mga tao na maraming pera, pero walang promise land. Ano ba promise land, Brother Bert? Amen. Holy Ghost. Banal na Espiritu ng Diyos. Maraming tao, maraming pera, maraming maleta, maraming laman ng bangko, pero walang pangako ng Diyos, walang banal na Espiritu ng Diyos. Hanggang dun lang sila. But they will not go rapture. Psalm 17. Numbers 14. Matthew 19:23. Matthew 19:23. Marami silang buhayin. Marami silang nakuha mga yaman sa mundo. No? Katotohanan sinasabi ko sa'yo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman. Sa kanya. Si Jesus nagsasalita niya. Marami ang nakapkam, marami ang ari-arian, at buong buhay niya, property ang hanap niya, buong buhay niya, yaman ang hanap niya. Kaya sabi ni Jesus, anin mo lahat. Makuha mo ang buong sanlibutan, pero mawawala ang sarili mong kaluluwa. Mapapahamak ang sarili mong kaluluwa. So you have to know your journey, brother. Well, you have to know where your journey will take you. Kasi marami na journey sa wilderness, ang focus yung ihuhulog ni Lord sa promised land. Doon sa wilderness. Pero nawala na ang vision nila about the promised land. Now. Pumunta ka sa church na to. No, hindi ko i-emphasize dito blessing lang na material. Ang i-emphasize ko dito, kunin mo ang Holy Ghost. Kunin mo ang banal na Espiritu Santo. Kahit na baga ang ulam natin napakasimple lang. Basta nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Naliwanag ko ba yun? Naipunto ko po ba? Pwede mo unahin ang pangarap mo. Pero kung ang pangarap mo walang eternal value, hanggang dito lang yan. Hanggang wilderness lang yan. Hindi yan lalagpas sa promised land. Ibig sabihin ni Pastor, hindi yan aangat. Hindi yan magiging makakatulong para ma-rapture ka. Yan pa ang magiging dahilan para hindi ka ma-rapture minsan. Hindi mo maiwan ang dapat mong maiwan. No? Ang tagal ko magtanong, bakit 40 days lang naman ang Egypt to promised land eh? Bakit naging 40 years? Amen. Alam mo bakit? Kasi dahil sa mga taong yan, hinintay ni Lord na matapos ang isang henerasyon, 40 years. Bakit? Kasi yung mga 21 noon, 20 pataas, yun ang sinabi niya. Lahat ng 20 years old, Numbers 14, basahin nyo. Hindi yan papasok ng promised land. Kailangan silang tumanda para sila makatay. Kasi ang makakapasok na sa promised land, new generation lang. Pwera kay Jacob and Ian. Sa 2 million na lumabas, no? Dalawa lang nakapasok doon. Ang papasok, yung 2
Caleb at yung bagong henerasyon na ni-raise ni Lord for 40 years. Yung nakaraang 40 years, hayaan mo mamamatay ang mga yan. Hindi yan makakarating na rapture. Napakahirap. Hindi makakarating sa promised land. Kaya napakahirap kapatid yan. Sabi ko, no? I'm discussing this at parang I think sometimes sa time. Pero huwag na huwag mong lilimitahan ang Diyos sa buhay mo. Kasi mabigat ang naging resulta. Mabigat! Dahil ang Diyos, He is a God of paradox. Diniscuss ko ng Friday. Pero diniscuss ko yun bago ito para malaman mo na huwag mo siyang lilimitahan. Kahit napakadakila na kaya nang gawin sa buhay mo. Huwag na huwag mong titingnan yung hindi na kaya gawin. Mas tingnan mo yung kaya na gawin at lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Yung 2 million, yung mga yan na hindi nakapasok, Rizal. Merong 10 preacher doon eh. 10 tik-tik. Sabi ng Panginoon, tiktikan, magsubo ka ng 12. Tiktikan mo yung promised land. 10 doon, may ibang spirito. Negative report. Naniwala halos yung buong bayan, buong church. Kasi church na nila eh. Lumabas sila sa Egypt, church means called out once. Lumabas sa church na sila. Kaso may mga preacher, negative ang report. Ang nakikita, giant. Ang nakikita, problema. Kaya yung mga naniwala doon sa mga preacher na yun, hindi nakapasok. Majority, mga kapatid. Naniwala doon sa 10 spies. Pero meron isang Caleb. Nag-preach din siya. Hallelujah. Ang preaching niya doon sa book of Numbers, sabi niya, we are more than able to conquer that land. God has given us that land. We just need to possess it. Sabi niya, bawat apakan, sabi ng Panginoon, di ba? Sa'yo. Kaya pasensya na kayo, para akong si Joshua, para akong si Caleb. Mas gugustuhin ko na i-boost yung faith nyo na kaya nyo makuha yun kaysa yung magbigay ng negative report sa inyo. Kasi mas gugustuhin ko, amen, na ihayag kung ano ang pangako ng Panginoon na kaya natin kunin yun. Kasi meron yung preacher na kailangan natin sa panahon ngayon. Sabi sa amen, I don't care about the giants. I don't care about the sickness. I don't care. Buhay ng Diyos sa church na to. No? May mga, kumari mo may sakit at hindi mo mali, wala tayong ano doon. May dahilan ng Diyos. Ang Diyos hindi siya limited. Hindi na siya pwedeng limitahan sa kaya niyang gawin. Meron siya mas magandang plano. May mas maganda siya kalikain. May mas maganda siyang layunin. Pagkatiwalaan natin ng Diyos. Hindi mabago yun. Ganun ang dapat na preacher, mga kapatid. A person that can claim, a person that's ready to fight. Kaya yung mga naniwala doon sa 10 titik, pinagpapatay ni Lord yun eh. Napakahirap. Kaya sabi ng verse 40, how oft they did, nasa natin ang unang-una. How oft, napakadalas, ibig sabihin ng ibang translation, paulit-ulit nila ang ginagalit ang Diyos. No? 42. Ito yung 41. Nilimitahan nila ang Panginoon. They tempted the Lord. Tumalikod sila sa Panginoon. Tandaan mo, sabi ni Brother Branham, sige, backslide ka ng backslide. Sige, backslide ka ng backslide. Pero sabi niya, magbabackslide ka for the last time. Hindi yan mga you spurn the line, sabi niya, between mercy and judgment. Ano ang Diyos nagpiti sa atin? Hanggang kailan na ganyan? Pero, ang Diyos, ayaw ka naman pa. Ayaw. Hanggang kaya ng pagtiisan ka, pagtitiisan ka. So, nakalimot ang mga to, pero, i-remember na, sabi eh, 42. Ayun. Lahat ng mga ginawa ng Diyos na mabuti sa kanila, para maging wala, nakalimutan lang nila. Pero sa totoo lang, kahit nakalimutan
makalimutan nila, hindi nila makabago ang katotohanan, ginawa yan ng Diyos. At kaya ulit yung gawin ng Diyos. Ano siya, amen? Hallelujah. Kasi minsan, para pagka ng Diyos, historical, sabi ni Brother Brennan. Isang bagay, sino dito nakarating na po sa Tarlac pa may museum? Meron? Saan? Ha? Capitol? Okay. Nakarating din kami sa museum eh. Diyan sa may National Museum pa. Ano makikita mo sa museum? Mga artifacts. Things of the past. Tama ba? Kasi ang museum eh. Mga bagay sa nakaraan. Para hindi natin ano po yung pasto? Now, nung natagpuan mo ang mensahe nito, the message of the hour, I just want to let you know, and I just want to remind you, ang message ay hindi museum. Oh, yes, alam ko, brother. Si Brother Brian, noong 1933, inawag siya ng Panginoon. Noong 1963, mayroong 7 konstitusyon, bumuo at naging ulam. Parang museum. Dahil yung nakaraan, mga bagay sa nakaraan. No? Sino si Brother Brian, alam mo sa South Africa? Nag-pray siya isang prayer. Ilan ang gumaling? 25,000 na may sakit. Africa yan eh. We're not talking about Philippines. 25,000 were healed. Sa India, the same. Thousands ang gumaling. Diba? Nagulat sila na yung tao nakatitig sa araw buong buhay na dinabulat. Sabi ni Brother Bernard, kung totoo ang Diyos na pinag-inig ko namin, Muhammad, kaya niya patilatin yan. Kasi ang Diyos na pinag-inig ko namin, walang limitasyon, kaya niya patilatin yan. Interpreter. Bumalik ang isang tanong kay Brother Bernard. Sige nga. Yung pinakita ng Panginoon sa kanya, hindi lang Diyos. Sabi niya, interpreter, I'll pray for the man. Sabi niya, libo-libo, proud, mainit. Pinag-pray niya isang prayer na. Sabi niya, in the name of Jesus Christ, your eyes will be open. Ang iyong mata, hindi lang. Nung sumigaw yung bulag, sabi niya, bakit ang daming tao? Nakita niya isa-isa lahat. At nagsisigaw siya, hindi niya saan siya pupunta. Nagulat siya kung sino-sino mga karap niya. Sabi ng mga kapatid, ako to, kapatid ko to, ako, talaga may boses ko, ganito. At sisigaw siya ng sigaw. At lahat ng crowd, nakita yun. Halos lahat ng mga gudan sa convert. Na ang Diyos, Brother Branham, is a God that no limit. Nakita niyo? Pero sinasabi ko sa mga ganito, hindi ko museum, kapatid. Yung gumagawa na, di mala noon, pwede pa rin gumawa ngayon. Hallelujah. Huwag mo siya lilimitahan sa kahapon, sapagkat pwede nang gawin yung ngayon. Hindi siya yung Diyos na kahapon. He is the God of present, kapatid. Kung kaya gawin noon, kung ang Diyos na kay Brother Branham noon, ano pa kaya sa panahon nito? Huwag natin lilimitahan, mga kapatid, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng Biblia, hallelujah, amen, Hebrews chapter 3 verse 1, siya daw ay, ilan mo ha? Hebrews 3 verse 1, 3 verse 1. Tagalog, para madali mo. Sabi niya, kaya mga banal na kapatid, may mga bahagi kayo sa pagtawag ng kalangitan. May bahagi kayo sa kalangitan, hindi kayo dito sa Tagalupa. Ay ekonomiya mo kalangitan. Kaya nga ano man gawin mo sa salita, sa gawa, gawin mo sa pangalan sa kalangitan. Pangalan ng Panginoon. Inyong isipin na apostol at dakilang saserdote. Alam mo dakilang saserdote? Lahat ng kailangan ng Israel, dadaan sa saserdote at sasabihin ng saserdote sa Diyos. Yan ang high priest, tagapamagitan. At wala daw tayo ibang tagapamagitan, kundi si Jesus. Pag in-English mo yan,
3 verse 1. Umpisa natin. Consider the apostle and high priest of our profession. Kapag a profession is the same with confession. Pagsasabi, pamamalihig, o kaya pangungumpisal, pareho lang yan. Ikumpisal mo lahat ng kailangan mo dahil bahagi ka ng kalangitan. Ang sabi ni Lord sa Mark chapter 11 na gagawin niya. Amen. Basta marunong ka magsabi. Sabi sa amen. Amen. So maganda na umaga, mga kapatid. Makikita mo lang, lahat na mo matapos. Naniniwala ako, mga kapatid, sa ganitong kaisipan. Kung yan ang Diyos natin pinaglilingkuran, He is a miracle working God. Then supposedly, tayo ay sinusundan ng mga himala, ng mga tanda. Nasabi ng Biblia ang mga tanda ay susunod sa inyo. And I believe na pwede itong mag-increase kung mag-increase ang pananampalataya natin. Kaya sa matagal na buwan, linggo, faith yung ating topic. Naniniwala ako na kapag tumaas pa ang ating pananampalataya, tataas din ang ating mga testimonya. Kapag tumaas pa ang ating pananampalataya, mas tataas ang pagtanggap mo ng blessing. Kasi naniniwala ka rin. Pag tumataas ang faith, kapatid, namumultiply ni Lord ang miracle. May miracle na araw-araw sa buhay mo. Kailangan mo na makita. Pero hanggang tumataas yan, mga kapatid, tumataas din yung tanda, yung pagsunod ng mga pagpapala. Basta nandun yung pananampalataya. Now, anong mangyayari kapag kulang tayo sa pananampalataya? Hindi na tumaas. Nagkulang pa. Eh kapatid, nagsabi sa akin, basta kulang tayo ako sa pananampalataya. Hindi nagkulang ang kapangyarihan ng Diyos. Ang nagkulang yung tiwala natin. Kaya tuloy ng lahat ng bagay, pero karaniwan mga kapatid sa Biblia, ito ay maibibigay o ito yung mangyayari depende sa pananampalataya ng tao. So nakita mo dito sa Psalm 78, kaya ko ito tinatalakay, na marami ang namatay, marami ang napahamak dahil nilimitahan nila ang Diyos. Ang tagapaglikha, nilimitahan ng nilikha. Ang manlalang, nilimitahan ng nilalang. Okay? Kumbaga, they push God in the corner na hanggang dyan ka lang, Lord, di mo ito kaya gawin. Hindi sapat ang kapangyarihan ng Diyos, kundi sadyang pinili ng tao, ng bayan, na limitahan ng Diyos, kahit kaya ng Diyos. Ngayon, nilimitahan nila ang Diyos sa dalawang bagay. Una, nilimitahan nila ang gagawin ng Diyos para sa kanila. Pangalawa, nilimitahan ng Diyos ang gagawin niya sa pamamagitan nila. Kaya may Hebrews 11. Makikita mo sa Hebrews 11, ang ginawa ng Diyos para sa kanila at ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ito ba kayo? No? Si Noah, pinagawa niya ng arka. No? Si Abraham, pinaalis niya sa isang bayan, and so on and so forth. Yeah. Si Enoch, lumakad siya at hindi na natagpuan. So maraming ginawa ang Diyos. Ang sabi pa nga ng Hebrews 11, may mga, amen, nagpapagsak ng mga kaharian. No? May mga nakaranas na hindi na namatay, katulad ni Enoch. May mga tinanggihan ang mga posisyon ng kaharian tulad ni Moses. May pinatahimik ang bibig ng leon, may nakatakas sa talim ng tabak, and so on and so forth, napakarami. So ibig sabihin, pwedeng mangyari na kung hindi mo lalagyan ng limitasyon ng Diyos, pwede nang gawin lahat ng bagay. At kung hindi mo lalagyan ng limitasyon ng Diyos, marami siyang gagawin sa pamamagitan mo. Okay, so kung ano yan, ilatag yan. Now, tingnan nyo ito, bago tayo matapos. Mark chapter 9, verse 21. Mark chapter 9, verse 21. That's one thing.
na humihingi ng panalangin. Isang tatay, 21, tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito at sinabi niya mula pagkabata. Madalas na siya inahagis sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Yan mo nawalan na ng pag-asa ang tatay, nagagaling pa ang kanyang anak. Kaya niya pinapatay niya lang ng sarili niya. Pinahagis na yung anak niya sa apoy at sa tubig. Kasi wala na siyang pag-asang gumaling ang anak niya. Datapwat, sabi niya sa Panginoon, kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Para bang ganito ang sitwasyon? Lord, nasa iyo na. Ikaw, nasa iyo ang desisyon, nasa iyo nakabase kung gagaling ang anak ko. Parang sinasabi niya, kung mayroon kang magagawang anumang bagay, umaawa ka sa amin, tulungan mo kami. So, Lord, ito yung problema, ipinapasok ko sa iyo. Ikaw na bahala. Okay na? Ito. Sinabi ni Jesus, parang sinasabi niya kay Jesus, nasa iyo na Panginoon, bahala ka na. If you do anything. Pero tingnan mo yung reaction ng Panginoon. Kung kaya mo. Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya ng mananampalataya. Ang sinasabi ni Jesus ganito. Okay, ito ang problema. Teka lang. Kung kaya mo. Huwag mong ilipat sa akin. Woo! Kasi kung mananampalataya ka, gagaling yan. Woo! Kadalasan, pinapasa mo sa Panginoon, walang problema sa Panginoon. Minsan nasa iyo. Kasi sabi niya, Lord, wala na itong pag-asa, ganito, ganyan. Kung may magagawa ka, Lord, nasa iyo na bahala. Kung may magagawa ka, ikaw na bahala. Sabi ni Lord, teka, ba't sa akin? May magagawa talaga ako. Walang question, may magagawa ako. Pero kaya mo bang sumampalataya? Kasi kung kaya mo, lahat ng mga bagay, may pangyayari sa kanya na mananampalataya. Kaya ang sagot ng tatay, ganito, pagdakay sumigaw ang tatay ng bata. At sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko. Ang pananampalataya. May mga pananampalataya na kulang. May pananampalataya na hindi umaabot doon sa dapat na pananampalataya para gumaling. Pero kapatid, nakita niyo ba? Sa verse 24, ang tatay, alam niya kulang ang kanyang pananampalataya, pero may prayer siya, may desire siya, may nais siya na madagdagan ito. Huwag na huwag kang ma-stop doon lang sa kulang ako ng pananampalataya. No! Kailangan may desire ka na madagdagan ito. Kasi kailangan ibigay ng Diyos yan. A weak faith is something real. Totoo yan. Pero yung level ng faith na gustong pumangas, ibang usapan yan. Kasi ikaw yan, kapatid. Nung nalaman ng tatay na para bagang kulang yung kanyang, bakit siya kulang? Kasi sinabi ni Lord gagaling, pero bigla nagsisure yung bata. Nagkukulang, nakikita niya yung sitwasyon, nakikita niya yung sintomas, nakikita niya yung mga pangyayari, kaya parang hindi yata talaga gagaling. Ikaw sa mga iwan. We need our faith to increase. And that faith has to increase. No? Hindi po pwede na, amen, manatili lang yung faith na ganun. So, nasa Panginoon mo hihingin. Natagtagan ang faith mo. Kailangan may desire ka. Kinakailangan niya mag-boost yung faith. Kinakailangan mag-level up yung faith. Kailangan yung requirement ng miracle, ma-meet yung faith. At alam mo, pag na-meet yun, natagtagan niya ng Panginoon,
I tell you, testimonies will increase. Dadagdagan din ng Panginoon ng mga patutuo sa church na to. Kaya gusto kong maging aware kayo kaya ko dinidiscuss. Ito ba kayo? Ito ko dinidiscuss na patay haba. Para lang mawala ito pagkatapos nito. Have the desire to increase your faith. Lord, increase mo ang faith ko, kulang pa po. Yung may faith na hindi pa siya nakapag-decide, magpapabaptize pa ako. Dagdagan mo pa, Lord, para nabalataya ako. Kasi iba nakapag-decide na. Lord, Lord, yung faith, Lord, na alam kong kahit anong mangyaring sintomas, alam ko magaling na ako. Lalakad ako ng palapagang, hallelujah, kahit na alam ko may sintomas, lalakad ako ng sasasabi, pinagaling ako ng Panginoon. Lord, hindi ko pa magawa yung dagdagan mo pa, Lord. Help my unbelief. But we have to have the desire para maitaas yun katulad ng tatay. Ito ba kayo? Sabi sa amen. Huwag kang masatisfied na hanggang dyan ka lang. No? There's more about what the Holy Ghost can do to this church. No? Huwag kang masasatisfied na hanggang ganyan ka lang. God can give you higher experience. Hallelujah! If you allow the Lord to work in your life, huwag mo siyang lalagyan ng limitasyon. Hallelujah! Nawala ko si Moses minsan, Lord, paano ba ito? Sabi mo, deliver ako magliligtas sa Egypt. Pero hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong mangaral. Sabi ni Lord, punta ka lang doon, bibigyan ko ng dalawang signs. Diba? Ganun si Brother Branham. Si Brother Branham, 7th grader, wala halos pinag-aralan. Pero, alam natin na binigyan siya ni Lord ng isang abilidad o isang gift. Na pag ginawa ka niya ang kamay ng isang tao, matidetect na yung germ disease. Right? Pero niwala doon. Pag ginawa ka niya, alam niya cancer kasi alam niya eh. Pag ginawa ka niya, basta sincere siya, sabi niya. Tapos, after 2 years, sabi ng Holy Ghost sa kanya, mas maging sincere ka ba? At hindi lang yung sakit ang malalaman mo. Listen. Kasi first ko yun eh. Sabi niya, maging sincere ka ba? Mababasa mo, makukuha mo, yung iniisip, yung puso, yung haka ng tao, malalaman mo. Basta maging sincere ka ba? May umakay sa stage. Sabi Lord, maging sincere ako, nag-pray ako. At biglang pinatid sa kanya siya si Amy. Nakatira sa 234 Main Street. Ang asawa niya ganito. See? Nag-level up si Brother Branham. O ba niyo? Nag-level up siya. No? Before the opening of the word. Hallelujah! Wala siyang mahuling. Amen! Mga game o kaya mga hayop na kailangan kapag siya'y nangaso. Wala siyang mahuling. Eh sabi naman ito. Huwag ko ilan sa kanya, hindi mo sabihin, hindi mo salitain. Diba? At nandun ang super anointing ng Panginoon. At sabi niya, magkaroon ng squirrel doon. At magkaroon ng squirrel. Binaril niya, may dugo. Ibig sabihin, hindi vision, kasi may dugo eh. Sabi niya, isa pa, doon naman. Lumabas sa Israel, at sa squirrel na naman, binaril niya, namatay. Dito naman, binaril niya, 7 times. Ano to? Nagkakita na po. Kapatid, sa umaga nito, alam ko, hindi na tulong. Huwag mong hayaan yung sarili mong mas-stagnant dyan. Huwag mong hayaan yung sarili mong mas-stuck ka dyan. Don't be a stagnant Christian. Right? Now, huling verse. Okay lang ba? Matahimik na eh. 11 na kasi, no? Pero gusto ko lang i-highlight na tapos magtatapos tayo. Matthew 13:20. Now, isipin natin ito si 13:20. Ang Nazareth, 13:15. Ilong siya. Sige. Bago tayo magtapos. Siya ay lumaki sa Nazareth, pinanganak siya sa Bethlehem. At siya ay hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila.
Gusto ko dyan magtapos. Because of unbelief. Ang hometown niya ay Nazareth. Ang mga tao, mayroong low expectation in Jesus. Hindi masyadong, kumbaga, umangat ang kanilang pananampalataya dahil ang tingin nila kay Jesus sa Nazareth, ha? Kaya sabi ni Filipe, magandang bagay ba? Magagaling sa Nazareth. Ang mga tao sa Nazareth, hindi masyado na-expect kay Jesus at tingnan mo yung resulta. Wala masyado siyang ginawa. Alam mo, walang pinagkaiba ang Nazareth sa Malones. Wala siyang pinagkaiba sa Angeles, wala siyang pinagkaiba sa Jose, wala siyang pinagkaiba sa syudad kung saan man ang mga mananampalataya. Pag wala masyadong expectation kay Lord, wala masyadong gagawin. Ibig sabihin, marami sana siyang gagawin kung maraming sumasampalataya. Or, pwede kong sabihin, may mga gagawin siya, pero iyan lang. Pero doon sa mga sumasampalataya talaga sa kanya. Hindi mo pwedeng parang pilitin lahat. Pero mahalaga ikaw, sumasampalataya sa kanya. The limiting factor, mga kapatid, kailangan mong i-acknowledge, mga kapatid, is yung pananampalataya ng mga tao. So, you can say, hallelujah, amen, na minsan yung expectation, yung si David, lumakad, may dalang gatas sa keso. Napakaliit ng expectation kay David. Kasi, bunso. Kasi, mahina. Kasi, pastol. Hindi siya warrior. Pero dahil, ganun lang yung limitation, wala masyadong nag-akala na siya ang magpapatuto kay Brian. Pero ano meron kay David? At sana meron tayo ngayong umaga. Fearless David. Naghamon si Goliath. Wala, lahat ng mga Israelita, alam ang nakaraan. Malakas ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, dakila ang Diyos ang nagpalaya sa Israel sa Egypt. Alam nila lahat. Then, Museum. Pero si David hindi niya dala museum. Ang dala niya, experience. Karanasan sa Diyos. Sabi niya, yung nagpapasula ko ng tupa, merong dumating na leon, may dumating na oso, at halos talaga ng pangin, pero sa kapangyarihan ng Diyos, pinapatay sa akin ng Diyos yun. Sino itong hindi tuli na Pilisteo na hinahamon ang bayan ng buhay na Diyos? Sabi niya ganyan. Sabi niya, sa araw na ito, Goliath, pagpapiestahan ka ng mga buwitre. Sabi niya ganyan, pupugutan kita ng ulo. Kaya ba? Napaka-low na expectation. Sometimes ba, hindi masyado nag-expect ang tao sa'yo. Pero kapatid, just to remind you, God is expecting you. May expectation ng Diyos sa'yo. Bakit? Kasi bigyan kayo ng karanasan. Kaya sa mga karanasan na nandito, may dahilan bakit pinaranas siya ng Panginoon. Kapatid, aling aspeto ng buhay mo sa kasalukuyan ang gustong abutin ng Panginoon para pagka hindi niya naabot. Sana buksan mo ang sarili mo sa umaga nito. Na mabuksan ang lahat ng mga pintuan. The pressing question, may mga bagay ba sa buhay mo na hindi naabot ng kapangyarihan ng Diyos? And I hope this morning, mga kapatid, lahat ng mga pangako ng Diyos, hindi mo bibigyan ng limitasyon sa buhay mo. Kundi mas lalo mo itong gustong mapanampalataya. At kung kulang mo ng pananampalataya, I pray, kapatid, Lord, magkaroon ka ng desire na ibigay ka ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and show thee, great and mighty things, which thou knowest not. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo, at ipapakita ko ang mga dakilang bagay, mahihirap, na hindi mo pa nalalaman. Sino may gusto niya? Right? Pero ang kailangan mong gawin, tumawag ka. Are you willing to take that invitation? Invitation niya ng Diyos Nag-invita ang Panginoon, tumawag ka sa kanya ngayong umaga. At sabi niya, sasagot ako. Huwag mo na ako bibigyan ng limitasyon. At sabi niya,
ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Amen. Meron bang gusto mag-take na invitasyon na yan? Amen. I love it. Huwag na huwag itatanggihan ang invitasyon na yan. Tumawag ka sa panumawag. Ano, ang Diyos mismo ang nadinaya sa tumawag. Bakit? Kasi, alam ng Diyos mo ang pangailangan mo sa umaga nito. As we pray now, pwede tayo mag-pray ngayong umaga. Pero kung hanggang sa oras na ito, may limitasyon sa puso mo sa kaya ng Diyos. Kung ito patutunguhan, we can dyan din. But if you can surrender to the Lord this morning, and you invite, yung invitation niya na tumawag ka sa Kanya, at yung pagtawag mo ay sasagot siya, at hindi mo siya bibigyan ng anumang limitasyon. May mapakita siya sa mga bagay na hindi mo pa na nararanasan kung hindi mo pa natatagpuan. Oh, how great is Lord, is God of His way. Hindi natin siya pwede limitahan sa kung ano kaya ng gawin. The problem is never with God. The problem is always with us. Tayo lagi ang problema. Tayo lagi ang may reklamo kung minsan. Tayo laging may parang pagdududa sa kaya ng gawin. Huwag mo siyang lalagyan ng pagdududa. Huwag mo siyang lalagyan ng limitasyon sa umaga. God knows your tomorrow. Alam ng Diyos lahat ng magiging bukas mo. Pero pwede mo ba siyang ilagay sa ngayon mo? Sa today mo? Sa ngayon? Yung ngayon mo, pwede mo ba siyang ilagay sa ngayon? Dito sa puntong ito, na pwede niyang ikilos sa kanyang banal na spirito. At pwede siyang pumasok sa kaloob-looban mo. As a God of paradox, He's a big God, but He can enter into the deepest, smallest part of your life. Na hindi pa kailanman nakakanti, hindi pa kailanman nabubuksan. Pero ngayon sa umaga nito, ayaw mo siyang bigyan ng limitasyon. Gusto mo na itong buksan. You know, that door never been open. You're limiting God. Because ang doorknob nasa loob, wala sa labas. Hindi ka niya pipilitin. Pero kung bubuksan mo yan ngayong umaga, hindi mo siya lilimitahan sa kaya niyang gawin. Hindi mo siya lilimitahan sa kaya niyang sabihin. Why don't you open that door of your heart? And Lord, can you say, Lord, once and for all, you're welcome. Marumi ang kwarto ito, Lord. Marumi. Maraming nakatago, maraming ayaw mong ipagalaw, ayaw mong makita mo. But today, Lord, I open it for you. Binubuksan ko ito sa'yo, Lord. Saan naman ito karumi? Saan naman ito, Lord? Nagulo! The door is open wide. Open for you. Mga kapatid, God has waited so long to open that door. Lagi yan nakasara para sa Kanya. Nilimitahan mo siya sa lugar na yan ng buhay mo. Pero kung bubuksan mo siya sa lugar na yan, He will supply what needed on that place. If it needs cleansing, if it needs healing, kung kailangan
kailangan niya ng kapayapaan dahil yun ay napakagulo, napakabigat. He knows what to do. He's an expert. Alam niya kung ano dapat na gawin para sa iyo. Huwag na akong hayahan sa oras na ito na manatiling nakasarayan. At kung may isura man yan, siguraduhin mo na sa loob ng Panginoon. Because it might be the last time. It will be the last time. It could be the last time. Na hihilingin niya sa iyo, buksan mo yan. Once and for all. Sapagkat maaari, hindi niya napipilitin pa kung ano mga panahon. Maybe this is the day. The Lord wants you to open yourself up. Stop pretending you're okay. Because you're not. Without Him, you're nothing. Without Him, you're nothing. You're nothing but a dust on the earth. Pero binigyan tayo ng halaga. Binigyan tayo ng kaluluwa. Binigyan tayo ng kaibigan, ng kapamilya, ng kapatid. Binigyan tayo ng puso na handang magmahal. Puso handang makaramdam. Binigay niya lahat sa iyo. Kailan siya nagkulang sa iyo? Kailan siya nagkamali ng mga desisyon? Na hanggang sa oras na ito, kapatid, alam mo sa puso mo, totoo ang Diyos, tapat ang Diyos. Alam mo na tayo, ang nagkulang tayo, ang lumayo tayo, ang tumakbo tayo, ang tumalikod. Pero ang Diyos ang humahabol. Ang Diyos ang patuloy na nangungusap. Na sinasabi niya, hindi mo tayo tapos mag-usap. Call unto me. Tumawag ka lang. Sabi niya, sasagot ako. Sasagot ako. Tumawag ka lang. Oh, hallelujah. Did you know God speaks to you this morning? Kung naungusap sa iyo ang Panginoon sa umaga nito, don't you ever miss this opportunity. Yes. God wants to be there in your heart. Because wala siyang nais na tirhan, tahanan. Sabi niya, langit ang aking luklukan. Isang libutan, tapakan ang aking mga paa. Anong bahay ang maipaghahanda mo sa akin? Isang bahay na hindi gawa ng kamay. Isang bahay, templo, na nilinis ko, dinalisay ko. Isang bahay na katulad natin. Oh, hallelujah. I believe with all my heart na ito ang Diyos para mangusap sa ating kalagitnaan. I believe with all my heart may yumayakap sa Panginoon sa umaga nito. Yumayakap ng mahigpit na sa kanyang yakap. At tulad ng inawit kanina, hindi na siya pipitiw pa. And if that is happening right now, then the Lord is increasing your faith. That God is telling you, pinakausap ka ng Diyos, He is in control. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iniwan. Hindi kita mababayaan. Saan ka man makarating, kasama mo ako. Yung desisyon mo sa oras na ito, na buksan ang buhay mo, ay isang bagay na tagumpay ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa umaga ito. Kung inabot ka ng Panginoon, kapatid, kung nanahan sa iyo ang Panginoon, kapatid, pahalagahan mo yan. Ingatan mo yan. At higit sa lahat, ipamuhay mo yan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord.
He is